Guys, ito yung top 5 na chipset ko this year 2024. Hindi lang palag na palag sa mga gaming, yung iba dito palag din sa camera. At inipon ko na yung mga links para sa inyo kung sakaling bibili kayo this coming sales sa 10.10, 11.11 hanggang sa 12.12. At least isang pindutan na lang yan sa description box natin. Kaya samahan nyo ako sa video to at panoorin nyo ng buo para malaman nyo sinong top 1 natin na chipset this year 2024. At tiyak, magugulat din kayo sa resulta. Okay guys, yung mga sabihin kong chipset dito, pati yung mga phones, ilalagay ko sa comment section at mamaya na i-sale natin na Pompiang na October 10 o 10.10 sales at meron po akong voucher code na ibibigay sa inyo dyan sa comment section at description box. So check nyo lahat ng link natin dyan at magagamit nyo rin po yung mga link na to sa 11.11 tsaka sa 12.12 sales natin at pwede rin po sa January 1, 2025 dahil meron pa rin tayong mga sale at i-update ko na lang po yung mga voucher code natin para makadiscount kayo. At sa mga bago naman, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon natin para lalo kayong updated sa mga ganitong reviews at maraming katarantaduhan sa channel na to. So magsimula tayo dito sa top 5 natin. Ang pinaka nagustuhan kong chipset dito is the Snapdragon 7 Gen 3. Itong Snapdragon 7 Gen 3 na to, hindi naman siya ganung kalakasan pero palag na palag sa mga laro. At nasubukan ko to sa iQOO Z9. Nang masabi ko dito, ang ganda ng performance niya. Nasa 800,000 ang total score tayo dito. At ang pinaka maganda sa chipset na to sa mga ibang phone, lalong lalo na sa Vivo V40, maganda po yung image processing pagdating dun sa camera. So kung sa iQOO Z9 versus B40, mas gugustuhin ko na yung B40 kasi mas nakitaan ko na mas maganda po talaga yung B40 compare sa iQOO Z9. Pero yung presyo kasi medyo magkalayo sila at hindi naman nalayo sa quality talaga yung iQOO Z9 pagdating sa camera, konting-konti lang naman. Pero sa performance pareho din po sila. At matatagpuan din po natin ang Snapdragon 7 Gen 3 sa Honor 200 which is hindi ko pa siya nasubukan pero okay din po yung phone na yon. At bago mag B40, meron din tayong Vivo V30 na naka Snapdragon 7 Gen 3 din. So para sa akin ng Snapdragon 7 Gen 3, ang upgraded po ng Snapdragon 778G. Kung natatandaan nyo yung Poco X5 Pro natin, napakaganda ng camera, napakaganda ng performance at hindi umiinit yun pagdating sa gaming. Lalong lalo na yung Snapdragon 7 Gen 3 na to, kung hindi naman heavy graphics yung lalaroin natin, palag na po to. At napaka-decente ng makukuha natin pagdating sa camera. So meron tayong Honor 200, Vivo V40, iQOO Z9 tsaka Vivo V30. So yung mga ibang hindi ko nabanggit dito, hindi ko pa po kasi nasubukan yon. Halos yung mga ibang sinasabi ko dito nasubukan ko po kasi. At may mga special mention tayo mamaya, magbibigay na rin ako ng mga idea kung anong bibili nyo sa mga entry level at yung mga ibang mid-range at flagship na phones. Okay, susunod na chipset naman, isa sa mga paborito natin last year at umarangkada siya this year. Ito yung Dimensity 8200. Ang Antutu score nito is nasa 900,000 points. Makikita natin to sa Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon 30 Premier, Infinix G20 Pro tsaka Infinix Zero 40 na bagong labas ngayon. At hindi pa lumalabas sa Pilipinas yung Infinix Zero 40 pero nung nakita ko yung review ni Sulit Tech, medyo alanganin ako sa camera, parang pareho lang din sila ng Infinix G20 Pro. Ang Infinix hindi pa masyadong maganda yung camera unlike sa Tecno Camon 30 Pro na gumanda yung camera after updates at masabi ko na isa sa mga pinakamagandang camera ang Tecno Camon 30 Pro 5G dahil meron tayong Sony IMX890. So palag na palag din ng Dimensity 8200 pagdating sa gaming, sa Genshin Impact, sa Mobile Legends, PUBG Mobile at marami pang laro na kayang-kaya ang Dimensity 8200. Pero halos yung presyo nito nasa 13,000 lang ang Tecno Camon 30 Pro 5G. Minsan nag-sale yan ng 13,000 to 14,000. Ang Tecno Camon 30 Premier naman, mas maganda po yung camera nun compare sa Tecno Camon 30 Pro kahit na naka Sony IMX silang pareho. At ang maganda sa dalawang phone na to, meron tayong 4K at 60fps pagdating sa video, sa front facing camera pati dun sa main camera niya. At kung ayaw nyo naman ng AMOLED display at natatakot kayo sa AMOLED burn-in, pwede po tayo sa iQOO Z8 na nasa 13,000 lang din. Kapag nag-sale to nasa 11,000 lang, pwede po kayo dito sa phone na to. At malakas to last year, lalong lalo na ngayon. So sumasabay pa rin ng Dimensity 8200 this year 2024. Isa sa mga paborito nating chipset dito sa channel natin. Okay, pangatlong chipset na paborito ko dito sa channel natin, ang Dimensity 8300. Actually itong chipset na to underrated talaga kasi konti lang yung gumagamit. Halos Xiaomi tsaka Poco lang. Meron tayong Poco S6 Pro dito na pang gaming talaga. Yun nga lang hindi ganun kagandaan yung camera compare natin sa Dimensity 8200 ng Tecno Camon 30 Pro 5G at Tecno Camon 30 Premier. Mas maganda po ang camera talaga ng mga yan. Pero sa Poco X6 Pro kasi ang punteriya talaga dyan is gaming.
gaming. So umaabot yung Antutu score nga nito ng 1,300,000 points at makikita lang natin to sa Redmi K60e tsaka Poco X Pro dati. Pero ngayon kung gusto nyo ng magandang camera, same chipset ng Dimensity 8300, highly recommended ko sa inyo ang Xiaomi 14T. Maasahan mo sa camera pagdating din sa gaming at fresh na fresh po talaga dahil bagong dating lang to. Ang presyo naman nito medyo malayo sa Poco X Pro, nasa 24 to 26,000, pero yung mga Xiaomi fan talaga naghihintay talaga sila ng mga ganitong devices o ganitong series. So highly recommended ko sa inyo ang Xiaomi 14T. Yun nga lang hindi ko pa na-review sa channel, try kong i-review sa inyo, pero nung nakita ko yung review, napakaganda ng phone na to. Yun nga lang pricey talaga siya. Okay, pangalawang chipset na maganda this year, ang Snapdragon 8S Gen 3. Umaabot yung Antutu score nito ng 1,400,000 points at minsan umaabot siya ng 1,600,000 points. Pero nung sinubukan ko nung umpisa to, talagang umiinit yung phone na to. Yun nga lang, sa camera, palag na palag po at nagustuhan ko yung camera nito dahil meron tayong 4K at 60fps at stable po siya dito sa Redmi Turbo 3 at Poco F6. At itong chipset na to kapag nasa global medyo may kamahalan like nga yung Honor 200 Pro na merong Snapdragon 8S Gen 3 rin at yung kasi medyo palag din sa camera, maganda yung image pricing na binibigay nila, pero nung pinagkumpara ko sa Vivo V40 medyo OLEDs po yung updates ng Honor 200 Pro, pero someday siguro maayos din to. At isang controversial din this year na sobrang lala ng presyo na naka Snapdragon 8S Gen 3 ang Realme GT6 sa global version. Nagkakalaga rin siya ng 30,000 dati, pero OLEDs yung camera nun, talagang pang gaming lang talaga, pero hindi akma talaga yung presyo nito. Ang presyo nito na saktong-sakto lang sa global siguro nasa 20,000. Pero yung mga ibang phone umaabot ng mga 30,000. Actually ngayon parang bumaba na rin. Pero meron kasing mga tao na gusto sa mga ecosystem ng Honor tsaka Realme. So hindi natin masisi yung mga yan at depende kung anong pangangailangan natin. Baka sabihin kasi ng iba, mahal yan at minamang nila yung brand na yun. So may mga tao talaga na kanya-kanyang brand tayo dahil dun sa isang brand na yun natatagpuan natin yung pangangailangan natin na wala sa ibang brand. So wag po tayong ganun sa mga ibang tao kung anong pinipili nila. Hayaan nyo silang mag-decide kung anong gusto nila, bigyan lang natin sila ng idea para makapili sila ng maayos. Pero balik tayo dito sa Snapdragon 8S Gen 3, ang Poco F6 yan nasa 18,000 to 17,000 kapag nag-sale. Redmi Turbo 3 kung gusto nyo naman na China ROM at Honor 200 Pro na gusto nyo ng camera. Pwede rin ang Realme GT6 na nagmumura ngayon at meron namang nagbebenta sa marketplace na mura lang ang Realme GT6. At kung gusto nyo naman ng China ng Realme GT6, pwede tayo sa Realme GT Neo 6. So yan po yung katumbas ng Realme GT6, ang Realme GT Neo 6. Okay, bago tayo magpunta sa number 1 na chipset na paborito ko this year, gusto ko munang banggitin yung ibang chipset. Actually, paborito ko naman to. Yun nga lang itong mga presyo nito, flagship talaga at medyo may kamahalan. Kaya hindi ko sinama sa number 1 ko dahil sobrang taas na mga presyo nito pang flagship talaga. Alam niyo naman, naghanap tayo ng mura, pero kung gusto niyo talaga ng flagship level na phone, maganda yung camera, maganda yung chipset. At ang cons lang sa mga bagong chipset na malakas na ganito, sobrang init po talaga. Kailangan natin ng phone cooler. Ang Snapdragon 8 Gen 3 at ang Dimensity 9300 at 9300 Plus. So itong mga phone na to pang gaming po talaga. Ako naghahanap ko ng pang gaming. Meron tayong Red Magic 9S Pro. Yan, na-test natin sa channel natin yan. Nubia 60 Ultra. Medyo pangit lang yung camera pero palig na palig sa gaming. So may kamahalan 40 to 50k itong mga to. Yung naka Snapdragon 8 Gen 3. At sa Dimensity 9300 Plus naman meron tayong Vivo X100, Vivo X100 Pro, Oppo Find 7 at iQOO Z9 Turbo Plus. Malapit ko nang i-review sa inyo to at nasa 2 million ang Antutu score nito pero yung presyo nito is nasa 21,000 to 23,000. Abangan nyo po, baka ito yung maging number 1 na phone ko this year sa channel natin. Kasi imagine mo, sobrang mura niya at sasabihin ko sa inyo kung anong naging experience ko. Hindi kasi ako nag-unbox lang, gusto ko magamit muna ng isang phone para pag nakabili kayo, saktong-sakto yung review para sa inyo at hindi kayo magsisisi sa review natin. Hindi lang basta-basta review na isang upuan lang. So sa mga bago pala, kung gusto nyo abangan tong iQOO Z9 Turbo, mag-subscribe po kayo at hit yung bell icon para updated kayo sa ganitong review at para makita nyo yung iQOO Z9 Turbo Plus kapag nilabas ko na po sa channel natin. So hindi kayo malugi sa channel na to, honest review po tayo. At special mention ko na rin yung mga entry level na nagustuhan ko this year. Meron tayong Tecno Camon 35G na 8,000 lang at iQOO Neo 2 5G na may gaming trigger, mga 9,000 to 8,000 lang din. So yung link ilalagay ko sa description. At lumalaban pa rin ang Poco M6 Pro na naka-AMOLED display na po yan at yung Infinix 34G na maganda rin yung display. So sa mga mid
mid-range naman, pwede pa rin yung iQOO Z9 Turbo. Kahit na lumabas yung iQOO Z9 Turbo Plus, maganda pa rin po ang iQOO Z9 Turbo. Pero abangan nyo talaga, baka mas matutuwa kayo dun sa iQOO Z9 Turbo Plus. Okay, balik tayo sa number 1 na chipset ko this year, ang Snapdragon 8 Gen 2. Umabot yung Antutu score nito ng 1,600,000 points, mga 1,700,000 points. At bakit ko paborito hanggang ngayon tong chipset na to? Dahil yung chipset na to talagang optimized na po siya sa halos ng mga laro. At ang maganda sa chipset na to, hindi siya ganun kainit. Nung sinubukan ko to sa mga ibang phone, kahit na bago yung phone, hindi talaga siya ganun kainit. 42, 43 sa Genshin Impact. Pero depende pa rin yan sa room temperature natin o sa weather natin dito sa Pilipinas. Pero para sa akin, palag na palag ang Snapdragon 8 Gen 2 dahil minsan maganda yung camera kapag yung iQOO yung umawak, lalong lalo na yung iQOO Neo 9, tapos iQOO Neo 9 Pro, at nagustuhan ko rin yung camera nito sa Nubia C50s Pro. So itong mga phone na sinabi ko sa inyo, as in talagang ang ganda ng performance, at matatagpuan din po natin ang Snapdragon 8 Gen 2 sa Poco F6 Pro. At kung gusto nyo ng phone na last year na flagship talaga, meron tayong Samsung Galaxy S23 Ultra at Samsung Galaxy S23. So yan yung mga phone na palag sa gaming na naka Snapdragon 8 Gen 2 at maganda rin po lalong lalo na sa camera. At sobrang satisfied ako sa iQOO Neo 9 series at Nubia C50s Pro. Sa Poco F6 Pro maganda rin po siya, meron tayong 4K at 60fps pa rin. Yun nga lang medyo boosted po yung mga ibang photos na nakukuha ko doon. Unlike sa iQOO Neo 9 na tamang tama lang at natural lang dahil sa brand nga po siya ng Vivo. At sa mga hindi pa nakakaalam, kapag sinabing Vivo tsaka iQOO, napakaganda po talaga ng color science nila kahit nasa entry level pa. So sa mga bago, at least may idea kayo kung anong kukunin nyo pagdating sa camera. At lalong lalo na yung Vivo X100 Pro na naka Dimensity 9300, sobrang ganda po ng camera nun. So number 1 ko talagang Snapdragon 8 Gen 2 this year. At siguro yung Snapdragon 8 Gen 3 baka next year hindi na masyadong mainit sa mga phone natin. At sana maglabas ang ibang company ng mga magandang cooling system pagdating sa mga malakas na chipset na ganito. So ayun, gusto ko lang magpasalamat sa inyo yung mga nakatutok sa atin. At kahit na wala sa premiere, sobrang salamat sa inyo kahit na alam ko medyo may trabaho po tayo. At yung iba umabol naman sa video natin. So sa mga nasa premiere naman, yung mga nag-chat dyan o kahit na hindi nag-chat, nanonood lang, sobrang salamat po talaga sa inyo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantatuan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap